Anuhin. O ito, yung sunod, mga kababayan, panghuli na natin itong pag-uusapan. Ito po mga kababayan, Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Marcoleta ngayon, tinulungan ni PBBM. Kanina pinakita ko sa inyo na inabot nga ni PBBM daw sa kanya ang USB. Inabot ni PBBM sa kanya ang USB na may lamang ebidensya at listahan, no, ng mga corrupt officials, no, either politician, contractor, engineer. So sinabi ni Marcoleta. Kaya ngayon mga kababayan, hinarang ito si Marcoleta ni Kiko Pangilinan. Kaya binanatan ni Marcoleta si Kiko Pangilinan at si Tito Sen. Si Lacson. Kasi daw pabida din daw itong si Lacson, marami daw alam. Kadalasan naman mga kababayan, itong si Lacson, malalaman niya talaga kung saan napunta itong mga pundo. Kasi senador siya noon tapos senador siya ulit ngayon. Eto mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Si Marcoleta, binanatan si Kiko Pangilinan, at si Senador Ping Lacson. Kilala mo na kasi ako? Hindi ko kilala, ang alam ko lang si Ko. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Hinira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Pinapanindigan talaga ni Marcoleta, no? Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Nako! Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung Nako! gusto siyang palitan. Nako! Una kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunodin na Ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabulin ng mga sangkot sa anomalya. Namala ni Marcos. Sagot ni Marcoleta, dapat daw, sabi ni Kiko Pangilinan, Ombudsman, iimbestigahan itong tawag dito, mga flood control issues at mga korupsyon sa ating bansa. Ngayon, ang sagot ni Marcoleta, wala siyang tiwala sa ombudsman. Bakit? Leta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. Kita nyo? Katakot-takot ang korupsyon sa ombudsman. Bakit ombudsman pa ang mag-iimbestiga? Bakit hindi ka bubuo ng anti-corruption task force? Kita ninyo mga kababayan. Sabi ko sa inyo, sumuporta talaga si Marcoleta kay PBBM. Once na binigyan ka ng tiwala ng presidente, gawin mo yan. Lubos-lubusin mo yan. Binigyan ka ng USB. Kasi may tiwala siya sa'yo. Kaya mismo si Marcoleta nagsabi, bakit ombudsman ang mag-imbestiga dyan? Katakot-takot din naman ang korupsyon dyan sa ombudsman. At bukod dyan, mapapahiran pa daw ng kulay dilaw itong investigasyon. Bakit? Kasi si Bam Aquino nakatanggap din, kung naalala ninyo. Kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Sison at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binaltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, tungkol sa dahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Kita ninyo mga kababayan, kung ako papipiliin, mas tiwala ako kay Lacson. Kay Marcoleta ngayon wala pa Actually kay Marcoleta ngayon sa 100%, mga 20% lang. May tiwala ako, 80% wala. Bakit? Si Lacson kasi pinapangalanan diretsyo. Kung maghahanap man sila ng investigative body, no? Kunin ninyo si Lacson.
Kung bubuo kayo ng Anti-Corruption Task Force, isalin nyo si Lacson. Bakit? Si Lacson mismo, kung hindi totoo yung mga sinasabi niya na sangkot si ganito, sangkot si ganyan, di sana pinaila na ng kaso yan. Bakit ni isa sa mga binigkas ni Lacson tikom ang bibig? Sige nga. Kung hahanap sila ng investigation task force or investigation bodies na mag-imbestiga dyan sa mga corrupt na opisyal, si Lacson dapat kunin nila. Bakit, mga kababayan? Kita nyo naman, lahat ng binigkas ni Lacson, hindi, tingnan nyo, yung district engineer na si Alcantara sa Bulacan, anong nangyari? Tikom bibig. Nagsalita pa patungkol kay Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, dinawit niya, kapatid ni Joel Villanueva. May aksyon? Wala, kasi totoo Di ba? Di ko lang din alam kay Marcoleta, baka gusto ni Marcoleta na siya muna. Ang problema lang kasi mga kababayan, naunahan siya ni Lacson. Mas may tiwala ako kay Lacson kaysa kay Marcoleta. Sa 100%, 20% pa lang ako kay Marcoleta. Pero, kay Lacson, sa 100%, 90. May 10 lang ako hindi. Bakit? Sa 100% na tiwala kay Lacson, 90% lang. Bakit kulang ng 10? Alam na pala niya na may mga ganyang ba't hindi nila kinakasuhan? Diba? Actually, Ma'am Arlene Moroliano, napipikon si Marcoleta kasi napapangunahan siya. Kasi kung tutuusin, si Lacson kasi, nag-iimbestiga na, investigador yan hindi natin masisi si Lacson kung magaling siya mag-imbestiga patungkol sa mga corruption na yan. Kasi investigador yan. Diba? Kaya nga naging senador yan kasi sa pagiging investigador na walang palya. Kaya siya nagiging ganyan kasi nga lahat ng pag-iimbestiga niya totoo. Kasi kung hindi totoo yung binagbibigkas niya patungkol sa mga kontraktor na yan na ganito ang natanggap, ganun ang natanggap, bakit wala man lang reaksyon yung mga kontraktor? Kasi totoo. Di ba? Ang problema lang kasi kay Marcoleta, naaangasan siya ni Lacson. Kaya sabi niya, pabida-bida daw si Lacson. Hindi pabida yan. Kung ako sa'yo, Senador Marcoleta, suportahan mo si Lacson. Bakit? Kasi lahat ng sinabi ni Lacson dun sa 100%, 90% totoo. 10% kulang, bakit? Totoo pala, ba't hindi kinasuhan? Kaya, di ba? Kasuhan nyo na agad kung meron kayong ganyan. Mahirap lang kasi dyan sa Senado, mga kababayan. Kaya ngayon nag-aaway-away ito si Marcoleta, si Lacson at si Kiko Pangilinan. Hindi sila magkakasundo. Kasi bakit? Si Lacson gusto niya unity. Si Marcoleta gusto niya siya lang. Si Kiko naman gusto niya kulay. Kaya alam nyo, kung magkakaisa kayo dyan, magsanib-pwersa kayo, gaganda yung Senado. Ang problema lang kasi ang tataas ng ihi ninyo, hindi naman yan tatayo kasi may mga edad na kayo. Niya? Kaya nagkakaganyan. Kanya-kanya kayo palakasan, kanya-kanya kayong pabidahan. Yung dapat yung kaalaman ni Lacson, kaalaman ni Marcoleta, kaalaman ni Pangilinan, dapat sanib-pwersa para masugbo ninyo yung korupsyon. Hindi. Pag si Lacson nakadiskubre na kurakot, kakampihan ni ganito. Kasi kaalyado niya. Di ba yan ang mahirap? Sa Senado, maskin sa Kongreso, ganyan. Kahit namang saang sangay ng gobyerno, ganyan Kita ninyo, mga kababayan? Si Lacson, nabisto lahat ng kurakot. Kung nakita ni Marcoleta nakakampi niya yung isa, siyempre, sasabihin niya, pabida to. Kasi nakuha yung niya kaibigan niya Baka, kaibigan nga. So yun, mga kababayan. Kung magsanib-pwersa kayo dyan, di, tapos. Wala kanya-kanya kayong pasikat. Kasi, ang taas kasi ng mga pangarap ninyo, gusto niyo magpresidente. Tapos, para kayong si Amy Marcos, nahihirapan maging Magic 12. Di ba? Yun lang yun. Di ba? Diyos mio Marimar. Alam ko mga DDS, bobo kayo. Pero hindi kayo bungol. Di ba? Ang lalaki ng tainga ninyo, ang lalaki ng mata ninyo, hindi kayo bungol, hindi kayo bulag, pero bobo kayo. Kita nyo, mga kababayan. Nagbabanatan si Marcoleta, binanatan si Lacson kasi pabida, naunahan siya.
Oh, si Kiko naman binanatan kasi gusto ni Kiko ombudsman. So, mawawalan kasi ng power si Marcoleta eh. Kasi siya nga ang tinalaga dyan na Senate Blue Ribbon Chairperson, mag-imbestiga sa katiwalian. So, bakit dadalhin pa daw doon sa ombudsman? Eh, ang sabi naman ni Marcoleta, ombudsman ka, katakot-takot din yung nakawan dyan sa ombudsman, corruption dyan sa ombudsman. Kaya yun lang, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan na kasi maghabaan ko pa ito. Marami na namang DDS masaktan dyan. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanatan ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi. Sa totoo lang mga kababayan, naglulukuhan lang naman talaga kayo dyan. Andyan na si Lacson, no? Pinangalanan na lahat ni Lacson. May source si Lacson, may intel si Lacson, may radar si Lacson. Suportahan nyo. Hindi natin masisi si Lacson kung ganyan siya, nabibisto niya yung mga corruption dyan at mga katiwalian dyan kasi investigador yan. At saka mayroon siyang makinarya. Senador yan may power siya na mag-imbestiga. Kasalanan ba natin na may pangpasahod si Lacson sa tauhan niya para imbestigahan yung mga kurakot? Hindi na natin kasalanan yan. Di ba? Ang mahirap lang kasi sa inyo dyan, pataasan kayo ng ihi. Hindi naman na tumatayo yan kasi mga matatanda na kayo. Magtulungan kayo. Kung ano man ang kaalaman ni Lacson, suportahan ninyo. Kung ano man kaalaman ni Marcoleta, suportahan ninyo. Kung ano man kaalaman ni, tawag dito, Kiko Pangilinan, magkaisa kayo. Huwag kayong gumaya sa DDS. Tignan nyo, DDS ngayon, naghihiwalay. Yung isang grupo, takaw sa humba. Yung isang grupo, malakas kumain ng cannabis chocolate. Kita nyo mga DDS, nahati-hati sila. Kung gaano kadami ang jowa ni Duterte, ganun din sila kadaming hatian. Ang jowa ni Duterte, 13. Yung mga girlfriend niya, 13. So ang DDS nahati din sa 13. Yung kabila, matatakaw sa humba. Yung kabila matatakaw sa cannabis chocolate. Yung kabila naman puro solicitation. Yung kabila naman hindi naliligo yung mga vlogger. Yung kabila naman todo plastikan na vlogging. Yung kabila naman bayaran ng China. Kita ninyo? Kung magkaisa kayo, alam ko naman na lahat kayo bobo pero hindi kayo bungol. Mga DDS. Kita nyo yan? Kanya-kanya kayong ekstrahan dyan. Tingnan nyo, may DDS dito nag-comment sa ating live. Yung isa, iba ang nireklamo. Yung isa, iba rin ang nireklamo. Kasi hindi sila magkakasundo. Sa sobrang kadami nilang bobo, kanya-kanya na silang isip. Kung gaano kadami ang jowa ni Digong, ganun din sila kadami, nahahati-hati sila. Kita niyo, susuporya the best president, pero nabulok sa kulungan. Kita ninyo yan, mga DDS? Sa sobrang dami ninyo, hindi kayo magkaintindihan kasi puro kayo bobo. Alam niyo mga DDS, tignan nyo. Yung isa, iba ang reklamo dito sa comment. Yung isa, iba din ang reklamo. Pero parehong DDS yan, mga bobo. Kita nyo yan? Kita nyo? Dapat magkaisa kayo. Bakit? Kunti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. Putang ina nyo. Di ba? Kita nyo mga DDS, hindi na nga kayo umabot 1,000,000, nag-aaway-away pa kayo. Putang ina. Di ba, Ma'am Silpa Glory, may galang shout out po. Kita ninyo? Kunti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. Tapos hinahati-hati nyo pa. Tignan mo, yung isa mamatay ka rin. Mas mauna si Digong. Hindi na nga makapaglulo eh. Yung kabilang grupo ni Roque, matakaw sa humba. Yung grupo ni Maharlika, puro chismosa. Yung grupo naman ni Alputera, matakaw sa cannabis chocolate. Sa madaling salita, chocolate na may halong marijuana. Yung grupo naman ni Sara, puro travel. Yung grupo naman doon nila, nila Joey Cruz, hindi naliligo. Yung grupo naman doon ni, tawag dito, ni Sas Rugando, mga matatalino pero nagtatago sa China. Nakita niyo yan? Kanya-kanya kayong grupo. Di ba? Magkaisa kayo, Kunti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo, pareho naman kayong bobo.
Oh, tapos ang lakas ng loob tawaging Tatay Digong, pero hindi nila kamukha si Sara. Tangina, kita ninyo? Tawag Tatay Digong, Tatay Digong. Tapos hindi nila kamukha si Sara. Tapos minsan ibang DDS dyan, yung umbok lang ng burat ni Basti ang pinupunta nila. Totoo yan. Kadalasan sa mga DDS dyan sa Netherlands, ang tatanda na mga malilibog.